Alam natin ang kwento ng Titanic, isang napakalaking barko ang tumama sa iceberg at lumubog sa malamig na dagat. Pero ang totoo, hindi lang iceberg ang dahilan kung bakit nangyari ang trahedya. Bago pa ang gabing iyon, may mga desisyong ginawa, may mga babalang hindi pinansin, may mga bagay na inakalang ligtas. Ang Titanic ay hindi lang kwento ng banggaan sa dagat. Ito ay kwento ng sobrang kumpiyansa at kulang sa paghahanda. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam nating lahat ang basic na kwento tungkol sa Titanic. Tumama ito sa iceberg at lumubog. Pero ang hindi madalas ikwento ay ang mga desisyon, pagkakamali at maling paniniwala na pwedeng nakapagbago sana sa kapalaran ng libu-libong tao noong gabing yun. Noong naglayag ang Titanic noong 1912, ipinakilala ito bilang pinakamagandang halimbawa ng galing ng tao sa paggawa ng barko. Sinasabi ng media at maging ng mga gumawa nito na halos imposible itong lumubog. Para sa marami, simbolo ito ng progreso at kumpiyansa ng modernong mundo. Isa itong napakalaking luxury ship na parang kayang lampasan ng anumang panganib sa dagat. Doon nagsimula ang problema. Dahil sa sobrang paniniwala na hindi ito lulubog, naging kampante ang maraming tao. Kapag iniisip mong ligtas ka sa lahat ng oras, nababawasan ang paghahanda sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Ang mindset na iyon ang nagbawas sa pag-iingat at nagbigay ng maling pakiramdam ng seguridad. Sa totoo lang, kahanga-hanga ang design ng Titanic para sa panahon nito. May mga sealed compartments ito sa ilalim ng barko na ginawa para kung masira man ang isang bahagi ng hull, hindi agad lulubog ang buong barko. Ang plano, kung mapasok man ng tubig ang isang compartment, mananatiling nakalutang ang iba. Pero may limitasyon ang sistemang iyon. Ang mga pader sa pagitan ng compartments ay hindi sapat ang taas para pigilan ang tubig kapag masyadong marami ang nabutas. Nang tumama ang iceberg, hindi lang isang bahagi ang nasira. Sunod-sunod na compartment ang napunit. Masyadong mabilis ang pagpasok ng tubig. Isa pang malaking pagkukulang ay ang kakulangan ng lifeboats. May sapat lang na lifeboats para sa 1,178 na tao. Halos kalahati lang iyon ng kabuuang sakay ng barko. Sa halip na maglagay ng mas maraming lifeboats, mas pinili ang mas maluwag at mas magarang deck para sa mga pasahero. Nang mangyari ang trahedya, doon lumabas ang katotohanan. Ang barkong tinawag na halos unsinkable ay hindi pala handa sa matinding banggaan. Ang sobrang kumpiyansa ang naging dahilan kung bakit kulang ang paghahanda. Pagkatapos lumubog ang Titanic, hindi agad nawala ang kwento tungkol dito. Sa halip lalo pa itong naging bahagi ng kasaysayan. Sa mga pelikula, libro at dokumentaryo, paulit-ulit na binabanggit ang ideya na ito ang barkong hindi dapat lulubog. Dahil dito mas lumaki ang alamat kaysa sa aktual na katotohanan. Ang Titanic ay hindi lang isang barko na lumubog sa karagatan. Isa itong paalala na kahit gaano kalaki, kaganda o kamahal ang isang proyekto, may hangganan pa rin ang kakayahan nito. Sa huli, ang trahedya ng Titanic ay hindi lang dahil sa iceberg. Ito ay resulta ng mga desisyong ginawa bago pa man ito tumama sa yelo. Mga desisyong hinubog ng kumpiyansa, imahe at paniniwalang hindi mangyayari ang pinakamasama. Hanggang ngayon dala pa rin natin ang aral mula sa Titanic. Ang tunay na presyo ng trahedya ay hindi lang ang mga buhay na nawala, kundi ang paniniwalang hindi na kailangan ang mas maingat na paghahanda. Isa sa pinakamalaking pagkukulang sa gabing iyon ay ang lifeboats. Kayang magsakay ng mahigit 3,000 na tao ang Titanic, pero 20 lang ang lifeboats nito. Hindi iyon sapat para sa lahat ng pasahero at crew. Sa unang tingin, mukhang malinaw na malaking pagkakamali iyon. Pero ang dahilan ay mas malalim kaysa sa simpleng kapabayaan. Naniniwala ang mga gumawa at nagpatakbo ng barko na halos imposible itong lumubog. Dahil doon hindi nila nakita ang pangangailangang maglagay pa ng mas maraming lifeboats. Sa isip nila, sapat na ang mayroon. Sa panahon na iyon, pasado pa ito sa minimum requirement ng batas. Pero ang batas ay hindi laging katumbas ng sapat na kaligtasan. May isa pang dahilan kung bakit hindi dinagdagan ng lifeboats. Mas pinili ang itsura at karangyaan. Dinisenyo ang Titanic para maging simbolo ng luxury. Malawak ang mga deck para sa paglalakad, pahingahan at sosyal na pagtitipon. Kung dadagdagan pa ang lifeboats, kakain ito ng espasyo at makakasira sa eleganteng itsura ng barko. Ayaw ng mga may-ari na masira ang imahe ng pagiging maganda at enggrande ng kanilang sasakyang dagat. Mas naging mabigat ang problema dahil sa hindi natuloy na lifeboat drill bago umalis ang barko.
May nakatakdang pagsasanay para sa emergency pero kinansela ito ilang araw bago ang paglalayag. May nagsasabing hindi ito itinuring na mahalaga at may iba namang nagsasabing abala ang crew sa ibang gawain. Anuman ang tunay na dahilan, ang resulta ay pareho. Hindi handa ang mga tao nang dumating ang sakuna. Nang oras na para lumikas, maraming pasahero ang hindi alam kung saan pupunta o paano sasakay ng maayos. Ang crew mismo ay kulang sa practice sa mabilis at organisadong paglikas. Dahil sa kalituhan, may ilang lifeboats na ibinaba sa tubig na hindi puno kahit marami pang tao ang naghihintay. Isipin mo kung gaano karaming buhay ang maaaring nailigtas kung sapat ang lifeboats at maayos ang pagsasanay ng lahat. Ang kakulangan sa paghahanda kasama ng sobrang kumpiyansa ang nagpalala sa trahedya. At yun ang isa sa pinakamabigat na aral na iniwan ng Titanic sa kasaysayan. Maraming eksperto ang naniniwala na mas marami sanang naligtas kung mas marami ang lifeboats at kung mas handa ang crew. Kung mas binigyang pansin ang kaligtasan kaysa sa karangyaan, maaaring iba ang kwento na ikinukwento natin ngayon. Pero ang lahat ng iyon ay haka-haka na lang. Ang hindi na mababago ay ang nangyari sa huling gabi ng Titanic. Nang tumama ang barko sa iceberg, nagsimula agad ang pagpapadala ng distress signals. Nagpadala sila ng mga mensahe at rocket flares bilang hudyat na may matinding problema. Ang pinakamalapit na barkong tumugon ay ang Carpathia. Agad itong nagmadali papunta sa lokasyon pero dumating ito mahigit 1 oras at kalahati matapos tuluyang lumubog ang Titanic. Sa panahong iyon, daan-daang tao na ang namatay sa sobrang lamig ng Atlantic Ocean. May isa pang barko na mas malapit pa kaysa sa Carpathia, ang Californian. Ilang milya lang ang layo nito. Nakita pa nga ng ilang crew ng Titanic ang ilaw nito sa malayo. Nagpaputok ang Titanic ng flares para magbigay ng malinaw na senyales ng emergency. Pero walang dumating na tulong mula sa Californian. Ayon sa mga ulat, nakita ng ilang opisyal sa California ng mga rocket sa langit pero hindi nila ito itinuring na malinaw na hudyat ng panganib. May nagsasabing hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng mga flare. May iba namang nagsasabing hindi naniwala ang kanilang kapitan, si Stanley Lord, na ganoon kalala ang sitwasyon. Dahil sa kalituhan at kakulangan ng agarang aksyon, walang nangyaring pagtugon mula sa mas malapit na barko. Sa madilim at napakalamig na gabi, inakala ng ilan na ang Titanic ay nakahinto lang sa yelo at walang agarang panganib. Sa kritikal na sandaling iyon, ang hindi pagkilos ang naging pinakamabigat na desisyon. Ang resulta ay napakasakit. Mahigit 1,500 na tao ang namatay nang lumubog ang Titanic. Ang trahedya ay hindi lang dahil sa layo o sa bilis ng pagdating ng tulong. Malaki ang papel ng maling pag-intindi, kakulangan sa komunikasyon at pag-aalinlangan. Sa isang emergency, ang bawat minuto ay mahalaga. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad kumilos ang Californian ay dahil hindi sila makapaniwala na ang tinatawag na unsinkable na Titanic ay talagang nasa panganib. Dahil sa paniniwalang iyon, hindi nila itinuring na seryoso ang mga senyales ng emergency. At sa ganitong uri ng sitwasyon, ang pag-aalinlangan ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Kung agad sana silang tumugon, maaaring may mga taong nadagdag sa listahan ng mga nakaligtas. Ang tanong na yun ay nananatili hanggang ngayon. Pero hindi lang ang mga barko sa paligid ang bahagi ng kwento. Mas mabigat pa ang tanong tungkol sa mga taong hindi na nakauwi. Karaniwang sinasabi na 1,514 ang namatay noong gabing yon. Pero hanggang ngayon walang eksaktong bilang na masasabi ng may buong katiyakan. Sa gitna ng kaguluhan pagkatapos ng paglubog, mahirap gumawa ng malinaw na listahan. May mga katawan na hindi na nakita. May iba na natagpuan pero hindi agad nakilala. Ang ilan ay tinangay ng malalakas na agos palayo sa mismong lugar ng paglubog. May isa pang dahilan kung bakit mas naging mahirap ang pagtukoy sa mga biktima. Noong early 1900s, karaniwan sa ilang tao ang paglalakbay gamit ang ibang pangalan. May mga gustong umiwas sa utang o problema at may iba namang nais magsimula ng bagong buhay. Dahil dito mas naging magulo ang talaan ng mga pasahero. May mga pamilya na matagal bago nalaman ang tunay na nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Sa Halifax, Canada, sa Fairfield Cemetery, makikita ang mga puntod ng ilan sa mga biktima ng Titanic. Mahigit 100 na katawan ang inilibing doon. Sa loob ng maraming taon may mga puntod na walang pangalan. Simpleng marka lang ang nakalagay. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang katawan ng isang 19-month-old na sanggol na matagal na hindi nakilala.
Noong 2008, matapos ang DNA testing at malawak na paghahanap sa mga family records, nakilala siya bilang si Sydney Leslie Goodwin. Isang maliit pero mahalagang hakbang iyon sa pagbibigay ng pangalan sa mga nawalan ng pagkakakilanlan. Kahit gaano nakalayo ang narating ng forensic science ngayon, may mga tanong pa ring hindi nasasagot. May daan-daang tao na huling nakita sa barkong iyon at hindi na muling nakita pa. Ang kanilang kwento ay nananatiling bahagi ng misteryo ng Titanic, isang trahedyang hanggang ngayon ay may mga detalye pa ring hindi lubos na malinaw. Maraming katawan ang hindi na nakita, may ilan na tinangay ng alon palayo sa lugar ng trahedya at may iba na tuluyan ng nawala sa ilalim ng dagat. Para sa mga pamilya, hindi lang pagkawala ang kanilang dinanas. May kasama itong matinding tanong na hindi masagot. Nalunod ba agad ang kanilang mahal sa buhay o matagal silang naghintay ng tulong bago lamunin ng malamig na tubig? Ang kawalan ng tiyak na sagot ang nagdagdag ng sakit at misteryo sa trahedya. Malaki rin ang naging papel ng crew ng Titanic sa nangyari noong gabing iyon. May ilan na nagpakita ng pambihirang tapang at may iba na nagkamali sa gitna ng kaguluhan. Ang mga engineer na nanatili sa engine room ay kabilang sa pinakamatatapang. Kahit alam nilang papalubog na ang barko, ipinagpatuloy nila ang pagpapatakbo ng makina at mga pump. Pinanatili nilang may kuryente ang Titanic hanggat maaari para gumana ang mga ilaw at maayos na maibaba ang mga lifeboats. Alam nilang maliit ang tsansang makaligtas sila, pero pinili nilang tapusin ang kanilang tungkulin para mabigyan ng mas maraming oras ang iba. Tungkol naman kay Captain Edward Smith, hindi malinaw ang eksaktong nangyari sa kanyang huling sandali. May mga ulat na nagsasabing nanatili siya sa barko hanggang sa tuluyang lumubog ito. May iba namang nagsasabing huli siyang nakita na nagbibigay pa ng utos sa crew. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ang kanyang papel. May ilan na itinuturing siyang bayani dahil hindi siya umalis. At may iba naman na naniniwalang may mga desisyong hindi niya agad ginawa na maaring nakapagligtas pa ng mas maraming buhay. Ang kwento ng Titanic ay hindi lang tungkol sa isang barko na lumubog. Ito ay kwento ng tapang, pagkakamali at mga taong humarap sa pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay sa iba't ibang paraan. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng trahedya ay ang nangyari sa mga lifeboat. Sa gitna ng takot at kalituhan, maraming lifeboat ang ibinaba na hindi puno. May mga pasahero na nag-alangan sumakay dahil hindi pa nila lubos na naiintindihan kung gaano kalala ang sitwasyon. May ilan na ayaw iwan ang mainit at maliwanag na loob ng barko para sa malamig at madilim na dagat. Dahil dito, maraming upuan ang naiwan na walang laman. Mga upuang sana ay nakapagliligtas ng buhay. Ang crew mismo ay nahirapan sa pag-aayos ng mga tao at sa pagpuno ng lifeboat ng mabilis at maayos. Dahil kulang sa practice at malinaw na plano, mas tumagal ang paglikas. Sa isang emergency na bawat minuto ay mahalaga, ang pagkaantala ay may mabigat na kapalit. Ang huling gabi ng Titanic ay halo ng tapang at pag-aalinlangan. May mga taong kumilos ng may lakas ng loob at may mga sandaling nagdulot ng dagdag na pinsala dahil sa pagkalito at maling desisyon. Kung mas marami sana ang lifeboat at mas handa ang lahat, maaaring iba ang naging resulta. Kapag tiningnan pa ng mas malalim, makikita na may mga problema rin sa mismong pagkakagawa ng barko. Kilala ang Titanic bilang napakalaki at napakagara. Isa itong simbolo ng modernong engineering noong panahon nito. Pero kahit gaano ito kahanga-hanga, may mga desisyon sa paggawa nito na nagdulot ng kahinaan. Isa sa mga issue ay ang mga rivet at bakal na ginamit sa hull. Ang mga bakal na plate ng barko ay pinagdikit gamit ang mga iron rivet. Sa ilang bahagi, hindi ganoon katibay ang materyales na ginamit. Nang tumama ang iceberg, matindi ang puwersang tumama sa gilid ng barko. Sa sobrang lamig ng tubig at lakas ng banggaan, may mga rivet na bumigay. Dahil dito, mas madaling nabuksan ang ilang bahagi ng hull at mas mabilis nakapasok ang tubig. May isa pang problemang madalas hindi nababanggit. Ilang araw bago pa tumama ang iceberg, may sunog na sa isa sa mga coal bunker ng barko. Ang apoy ay hindi agad napansin ng mga pasahero at hindi ito naging malaking balita sa labas. May mga eksperto na naniniwalang maaaring pinahina nito ang bakal sa bahagi ng hull na kalaunan ay tinamaan ng iceberg. Kung totoo ito, maaring mas naging marupok ang istruktura ng barko kaysa sa inaasahan. Hindi naayos ang problemang iyon bago ang paglalayag at nang mangyari ang banggaan, maaaring nadagdagan nito ang pinsala. Sa kabuuan ng disenyo ng Titanic, malinaw na binigyang diin ang ganda at karangyaan. May malalaking hagdanan, magagarang dining room at maraming espesyal na pasilidad
para sa first class passengers. Ipinakita nito ang yaman at teknolohiya ng panahon. Pero sa ilang bahagi ng disenyo, mas pinili ang kagandahan kaysa sa dagdag na seguridad. At sa huli, ang maliliit na kahinaang iyon ang naging bahagi ng mas malaking trahedya. Sa disenyo ng Titanic, malinaw na mas pinahalagahan ang ganda kaysa sa dagdag na kaligtasan. Kahanga-hanga ang itsura nito, pero ang espasyong ginamit para sa mga iyon ay pwede sanang ilaan para sa mas maraming lifeboat. Kaya kahit kaya nitong magsakay ng napakaraming tao, kulang pa rin ang paghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang layunin ay bigyan ng mga pasahero ng pinakamagandang karanasan sa dagat, pero hindi sapat ang pagtuon sa kung paano sila ililigtas kung may mangyaring trahedya. Sa gitna ng kaguluhan noong huling gabi, may isang grupo na gumawa ng bagay na hindi malilimutan. Ang 8 musikero ng Titanic ay hindi nagunahan sa lifeboat. Hindi sila nagtakbuhan para sa sariling kaligtasan. Sa halip, pinili nilang manatili at tumugtog. Pinamunuan ni Wallace Hartley ang banda. Alam nilang lumulubog ang barko. Ramdam nila ang takot sa paligid. Pero naniwala sila na ang musika ay makatutulong para pakalmahin ang mga pasahero. Habang tumataas ang tubig at lumalala ang sitwasyon, patuloy silang tumugtog. Ang tunog ng kanilang mga instrumento ay nagbigay ng kakaibang katahimikan sa gitna ng sigawan at pag-aalala. Hindi lang ito basta musika. Isa itong paraan para mabawasan ang takot ng mga tao habang naghihintay ng hindi tiyak na mangyayari. Habang unti-unting lumulubog ang Titanic sa malamig na Atlantic, hindi sila tumigil. Wala sa 8 musikero ang nakaligtas. Pero ang kanilang ginawa ay naging isa sa pinakatanyag na halimbawa ng tapang at malasakit sa kasaysayan. Maraming survivor ang nagsalaysay na ang musika ang nagbigay sa kanila ng kaunting lakas ng loob sa gitna ng kaguluhan. Hanggang ngayon, ang kwento ng banda ng Titanic ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Alam nilang maliit ang tsansa nilang mabuhay, pero pinili nilang magbigay ng kaaliwan sa iba sa halip na unahin ang sarili. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may mga taong pipiliing maging matatag at tumulong sa iba. Ang desisyon ng banda na tumugtog hanggang sa huli ay nagpapakita kung gaano kalakas ang loob ng tao kahit sa pinakamasamang sitwasyon. Hindi sila pinilit, pinili nila yon. Sa gitna ng takot at sigawan, nagbigay sila ng katahimikan. Ang ginawa nila ay paalala na kahit sa oras ng trahedya, may mga taong kayang magpakita ng kabutihan at tapang. Isa pang kwento na madalas ikuwento tungkol sa Titanic ay ang kay Violet Constance Jessup. Kilalang kilala siya sa dagat dahil tinawag siyang Miss Unsinkable. Hindi lang siya nakaligtas sa Titanic, nakaligtas siya sa 3 magkakaibang insidente sa dagat. Bago ang Titanic, sakay siya ng Olympic, kapatid na barko ng Titanic. Noong 1911, nabangga ang Olympic ng HMS Hawke. Hindi ito lumubog, pero malaking aksidente pa rin iyon. Nandoon si Jessup at nasaksihan ng banggaan. Pagkatapos, naging stewardess siya sa Titanic. Nasa barko siya noong tumama ito sa iceberg at lumubog noong 1912. Nakaligtas siya sa trahedyang iyon. Akala mo roon na matatapos ang kakaibang serye ng pangyayari sa buhay niya, pero hindi pa. Sumakay din siya sa Britannic, isa pang kapatid na barko ng Olympic class. Noong 1916, sa panahon ng World War I, tumama ang Britannic sa isang mine at lumubog. Muli nandoon si Jessup at muli nakaligtas siya. Sa Britannic, tumulong pa siya sa pag-aayos ng mga tao papunta sa lifeboats bago siya mismo nakaligtas. Sa bawat insidente, muntik na siyang mapahamak pero palagi siyang nakakaligtas. Marami ang nagtatanong kung puro swerte lang ba iyon. Pero kung titingnan ang mga detalye, makikita na hindi lang ito basta swerte. Kilala si Jessup na kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa Titanic, tumulong siya sa pagpasok ng mga pasahero sa lifeboat. Hindi siya nagpanik. Nag-isip siya ng malinaw kahit mabilis ang mga pangyayari. Ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa presensya ng isip at tapang kapag kailangan. Sa bawat trahedyang hinarap niya, hindi siya nagpatinag sa takot. Kumilos siya. At dahil doon, nabigyan niya ng tulong ang iba at nabigyan ng sarili niya ng pagkakataong mabuhay. Hanggang ngayon, patuloy na binabanggit ang pangalan ni Violet Constance Jessup bilang simbolo ng tibay ng loob. Sa gitna ng malalaking trahedya sa dagat, may mga taong hindi lang basta nakaligtas, kundi tumulong din sa iba habang humaharap sa panganib. Ang kwento ni Violet Constance Jessup ay patunay na kahit ilang beses ka pang harapin ng trahedya, kaya pa ring tumayo at magpatuloy. Ipinapakita ng buhay niya na may mga taong kayang manatiling matatag kahit paulit-ulit silang sinusubok ng kapalaran. Sa panahon natin ngayon, may sarili tayong mga pagsubok.
At ang kanyang kwento ay paalala na ang lakas ng loob at malinaw na pag-iisip ay mahalaga sa oras ng krisis. May isa pang detalye sa kasaysayan ng Titanic na madalas pag-usapan dahil sa laki ng posibleng epekto nito. Si David Blair, ang second officer na orihinal na naka-assign sa Titanic, ay inilipat bago pa man magsimula ang paglalayag. Sa pagmamadali ng pagbabago ng assignment, naiwan niya ang susi ng locker kung saan nakatago ang binoculars para sa mga lookout sa crow's nest. Pero nang gabing tumama ang Titanic sa iceberg, walang binoculars ang mga lookout. Gabi iyon at walang buwan. Ang dagat ay madilim at tahimik. Umaasa lang sila sa sariling mata para makita ang anumang panganib sa unahan. Nakita nila ang iceberg pero huli na. Masyado na itong malapit para ganap na maiwasan. Kung may binocular sila, posibleng nakita nila ang yelo ng mas maaga. Baka nabigyan ng ilang dagdag na minuto ang mga opisyal para umiwas o kahit bawasan ang pinsala. Ang nawawalang susi ay naging isa sa pinakamalalaking what if sa kasaysayan. Pero hindi lang iyon ang problema. Sa kabila ng mga babala tungkol sa yelo sa ruta, tumatakbo pa rin ang Titanic ng mabilis. May paniniwala ang ilan na gusto nilang maabot ang destinasyon ng mas maaga para magpakitang gilas. Idagdag pa ang sobrang kumpiyansa sa disenyo ng barko at ang kakulangan sa lifeboats at makikita na ang trahedya ay bunga ng sunod-sunod na desisyon. Kung nakita ang iceberg ng mas maaga, maaring naiwasan ang banggaan o nabawasan ang pinsala. Pero sa kasaysayan, hindi na mababago ang mga pangyayari. Hindi natapos ang kwento sa paglubog ng Titanic. Mayroon itong dalawang kapatid na barko, ang Olympic at ang Britannic. Magkakahawig sila sa laki at disenyo. Ang tatlong magkakapatid na barko ay naging bahagi ng isang malalim na aral sa kasaysayan ng dagat. Ipinakita nila ang taas ng ambisyon ng tao pero pati na rin ang limitasyon ng teknolohiya at kahalagahan ng paghahanda. Ang Olympic ang naging pangunahing barko ng White Star Line sa loob ng maraming taon. Tinawag pa itong Old Reliable dahil sa tagal at tibay ng serbisyo nito. Noong 1911, nabangga ito ng British warship na HMS Hawke at malaki ang naging pinsala. Pero hindi ito lumubog. Naayos ang barko at nagpatuloy sa paglalayag ng halos 10 taon bago tuluyang inalis sa serbisyo at binaklas noong 1935. Ang Britannic naman, na ginawa rin sa parehong klase, ay ginamit bilang hospital ship noong World War I. Noong 1916, tumama ito sa isang mine at lumubog sa dagat. Mas mabilis itong lumubog kaysa sa Titanic pero mas marami ang nakaligtas dahil mas handa ang evacuation at mas marami ang lifeboats. Sa kabutihang palad, mas kaunti ang namatay sa Britannic kaysa sa Titanic. Dinagdagan ng lifeboats at mas naging maayos ang sistema ng paglikas. Dahil dito mas maraming nakaligtas sa Britannic kahit lumubog din ito. Kahit hindi nito naranasan ang kaparehong trahedya ng Titanic, ang banggaan nito ay parang babala na may kahinaan din ang mga barkong itinuturing na halos perpekto. Ang tatlong magkakapatid na barko na minsang ipinagmamalaki bilang pinakamaganda at pinakamoderno sa mundo ay naging bahagi ng isang malungkot na kasaysayan. Noon, simbolo sila ng progreso at tiwala sa teknolohiya. Pero ang sunod-sunod na aksidente ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng White Star Line at sa paniniwala ng tao na kayang kontrolin ang lahat sa dagat. Pagkatapos ng Titanic, maraming batas sa kaligtasan sa dagat ang binago. Mas naging mahigpit ang mga patakaran tungkol sa lifeboats, komunikasyon at paghahanda sa emergency. Pero para sa mga taong sakay ng Titanic noong gabing iyon, dumating ang aral ng huli na. Ang kwento ng Titanic at ng mga kapatid nitong barko ay paalala na kahit gaano kaganda at katatag ang isang proyekto, hindi dapat kalimutan ng paghahanda at pag-iingat. Sa huli, ang tunay na lakas ay nasa paghahanda bago pa dumating ang sakuna.